Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, matindi. Mainit na naman, mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala kay Catherine Camilon. Maraming anggulo ang lumalabas. But sa puntong ito, mga kaibigan, kakaibang anggulo. Ito nga gusto kong ibahagi sa inyo. Laman ng video na yan, Catherine Camilon, may text na pumapasok buhat galing sa kanya. At siyempre, mga kaibigan, ang pamilya, kapatid, nanay, tatay nitong si Catherine Camilon ay naghahanda sa kanyang pagbabalik. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, huwag po nating kalimutan patapusin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong saksihan, alamin, tuklasin. Ano nga ba itong text, chat na galing kay Catherine Camilon? Totoo nga ba ito o may katotohanan? At siyempre, ang pagbabalik ni Catherine Camilon ay naghandang-handa na noong paman itong pamilya niya. Panoorin po natin, mga kaibigan. Sabi po nila, meron daw pong text messages silang nare-receive. Hindi ko lang po alam kung sino po yung nakaka-receive nun, pero yun po yung sabi nila na may sinasabi nga daw po si Catherine na ganto, ganyan na araw-araw anak, naasa ako na babalik ka. Ligtas, buhay. matagal ka na naming iniintay at madaming tao din na nag-iintay sa'yo na nag-message sa akin. Maraming tao na nagdadasal na bumalik ka. Yun lang yung hiling namin na sana isang araw umuwi ka na sa atin. Iniintay ka na namin. Sa akin bilang ina, yun yung mamalayan ko na merong nakita silang babae na parang yun yung aking anak, sobrang masakit sa akin. Okay. Na hanggang sa ngayon ay ako'y inaasa na buhay siya. Dahil siyempre, ang sabi naman po nakita laang, pero hindi mismong, yun bang parang, ano ba yun, yung hindi mismong tanaw o abot ng kita na talagang si Catherine yun. Para sa aking anak, na alam po, alam mong sobrang sakit ito sa amin, yung bigla kang nawala. Yung wala kaming alam kahit ano sa iyo, sobrang sakit, sobrang hirap. Araw-araw, hinihintay ka namin at araw-araw anak, naasa ako na babalik ka. Ligtas, buhay. Hindi ko inisip na, hindi ko nilagay sa puso ko na wala ka na anak. Alam ko babalik ka at yun ang idinadalangin ko at pinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos, anak. Mahal na mahal ka namin. Kung nadidinig man po ito ni Catherine, matagal ka na naming iniintay at madaming tao din na nag-iintay sa'yo na nagme-message sa akin. Maraming tao na nagdadasal na bumalik ka. Yun lang yung hiling namin na sana isang araw umuwi ka na sa atin. Iniintay ka na namin. Mahal na mahal kita. Colonel, one last question, Colonel. Opo, go ahead, sir. Colonel,
Meron po kayong 17 testigo base dito po sa ating investigation data form. Ano po? 16 to 17 witnesses. Secured naman ho sila, safe naman po sila. Okay lang ba o kakailanganin pa rin silang ipasok sa witness protection program? Critical namin sa yung dalawang civilian na nakita nga doon sa senaryo. If I'm not mistaken, sir, yung yun naman dalawa sir nakasecure. Nakatutok po yung Batangas sa CIDG dyan. At yun nga, nagtatawag nga sa amin. Marami na rin pinupuntahan din sila sa bahay. So, kasalukuyan sinisecure naman, sir. Confident naman kabila. Siguro, Colonel, just to be sure, siguro, maganda rin i-contemplate o pag-isipan kung ipapasok sila sa witness protection program. Ano po? Through the office of the provincial prosecutor para po masiguro lang natin yung kanilang safety dahil unang-una po, ang suspect natin dito ay isang police major. Apo, sige. Bali nga po nung October 13, nalaman po namin kung sino po yung boyfriend po ni Catherine na si Mr. Alan De Castro. After po noong pageant na Miss Grand Philippines, may nagpunta po sa amin na isa pong babae at lalaki na connected po sa mga De Castro. Siguro mga July or August po yung month. Kinausap po nila ang nanay ko. Sabi po nila, meron daw pong text messages silang nare-receive. Hindi ko lang po alam kung sino po yung nakaka-receive nun. Pero yun po yung sabi nila na may sinasabi nga daw po si Catherine na ganto, ganyan na... Kaya po daw sila nagpunta dahil nung itinanong ko po, may ikaklaro po daw sila na merong napasok na text messages doon sa cellphone na hindi ko naman ho alam kung kaninong cellphone yun napasok na parang pag tinitrace nila yung number ay kay Catherine. Ikaklaro lang daw po nila kung yun ay talagang kay Catherine. Dahil itinanong ko naman po kung anong sadya nila at napunta sino daw po sila, ma'am? Ang itinuro po sa akin ng babae, dahil yung babae po ang kausap ko, pero ang itinuro po niya, anak po daw noong Nanding De Castro. Yung bali, ama po ni Police Major na yan. Hindi po niya sinabi sa akin yung babae kung sino siya. Hindi ko po alam kung sino siya, basta sinabi po yung kasama niya. Yun. Okay, alright. Naku po, nandito na naman tayo. Mainit shout out muna dito sa original mayari ng video na ito. Sir Rapitol po, shout out ang aking manok ko sa pagka-presidente. Maraming salamat po. Eto, dito na ay, napadaanan ko yun. Marami na naman basher ang magko-comment diyan. Dahil itong mga basher ni Rapitol po, kapag binibigyan natin ng puri, si Idol Rapitol po, ay nagagalito sila. Nagko-commento diyan. Ay wala pong problema. Kung ano man ang public opinion nyo. Diyan kung nabanggit ko man ang pangalang Rapitol po. Karapatan nyo po yan. Kung ang karapatan nyo ay hindi kayo sangayon sa tatakbo bilang presidente, itong si Idol Rapitol po, ako naman po ay sangayon. But anyway, kung ano man po ang inyong salubin at komento tungkol po sa pagtakbo niya, wala po akong magagawa. Ay, pasensya na po. Napadahan na natin, Kasi alam nyo, binibigyan ko ng pansin yung mga buzzers natin na kapag pinag-uusapan ay usapang tol po. Okay. Eto, dito muna tayo mga kaibigan. Nasa na kaya mga investigador? Nasa na kaya itong mga umahawak sa kaso tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon? Sapagkat wala pong nakukuha tayong latest update buhat po sa mga kinaukulan at nasa gano'n naman po ay makapaghatid tayo nang ika nga po ay anumang nangyari na sa kanilang pag-iimbestiga. Ito ba talaga iniimbestigahan? At sapagkat hindi lang po ako nagtatanong, pasyalan nyo po sa comment section, sa ibang social media. Marami po nagtatanong bakit wala pong latest update kung ano na ba
ang nangyayari na dito sa kaso ni Catherine Camilon sapagkat marami pong usapin dito na katanungan na hindi po nasasagot, na marami din po ang nagsasabi na nabaon na sa limot. Katulad ng paghahanap kay Catherine, wala po silang konkretong sagot. Kung nasaan si Catherine, buhat po sa mga nag-iimbestiga. Katulad po ng sasakyan ni Catherine Camilon, wala po silang konkretong sagot din kung nasaan ito, mga kaibigan. Katulad po nitong si Magpantay, si Jipoy Magpantay, na wala rin po silang sagot kung nasaan na ito, mga kaibigan. Ito ba'y mahuhuli pa? Diyos mio, mga kaibigan, napakadami pong hinahanap. But sa punto pong iyan, 17 testigo. Ang testigo ho ng nag-iimbestiga dito. Gaano karami ho yan? 17 testigo, mga kaibigan. Ay talagang matindi itong mga nag-iimbestigang ito. Dahil napakarami nakuha ang testigo. Na magbibigay linaw dito sa kaso sa pagkawala ni Catherine Camilon. But ano po ang nangyari? Doon lang po tayo sa katotohanan. Doon po sa 17 testigo, umaasa po ang taong bayan. Unang-una ang kanyang pamilya nitong ni Catherine Camilon na mabibigyan ng linaw ang pagkawala, maituturo kung nasaan si Catherine Camilon. But ang katotohanan po lalong lumalabo. Bakit lumalabo? Anong problema? Ano bang grado ng salamin nyo at lumalabo? Mga nag-iimbestiga. Itong grado ng salamin ko ay medyo mataas-taas na. Ayun po ang katotohanan, mga kaibigan. Sa 17 testigo, lalo pong lumalabo ang kaso. Ganyan po katindi ang ating justice system sa bansang Pilipinas. Okay, kaunting padaan lang po doon. Nakatay ko langin sa oras. Dito naman tayo. Dito naman tayo sa ika nga po may pumapasok na text galing kay Catherine Camilon. Di umano. Yan po ay ating lilinawin din. Sapagkat hindi po natin alam kung ito ay kasama sa mga iniimbestigahan. Itong text na may tao na nagkukumpirma na pumunta sa bahay ni Catherine Camilon dahil mayroon daw text. Medyo malabo yung malinaw po yung pagkakasalaysay, but yung pagkakaintindi po natin ay hindi po natin masyado kung ano ang gusto nilang ipunto dito. But ang gusto ko pong ipunto dito, sana ho ay imbestigahan ito ng kinaukulan. At nang sa ganun po, ano nga ba itong text na pumapasok na mayroong nagbe-verify kung ito daw ay galing kay Catherine Camilon, mga kaibigan. Abangan po natin ito. Dahil dapat kasama ito sa mga iniimbestigahan. No, hindi po ito kamaritisan. Ito po ay isang part ng trabaho ng PNP. Ng mga nag-iimbestiga na kahit kahiblaw ng buhok ay dapat imbestigahan, lalo na po sa puntong ito na nahihirapan po sila. Ay wala ho wala silang ginagawa dito. Kasi kung iniimbestigahan nila yan, yung mga text na pumapasok na galing di umano kay Catherine Camilon, ay dapat yan ay naibalita na, ay hindi po nababalita Ang tanging laging lumalabas po sa social media ay buhok. At itong ika nga po DNA test, yun lang po Yun lang pong usapin na yun, mga kaibigan. But anyway, abangan po natin yan kung ano ang kahantungan nitong kasong ito. Eto pa, matagal nang umaasa itong pamilya ni Catherine Camilon. Nanay, tatay, kapatid. Kita niyo nakakadurog ng puso ang kanilang binitawan na mga salaysay na pangako sa kanyang anak na talagang umaasa sila na buhay at handa sila, naghahanda na sa pagbabalik ng kanyang anak. Dahil umaasa po sila na buhay. Huwag po nating sisihin yung mga ganyan. Dahil dapat imbes na atin pong ikangay kontrahin ang kanilang mga pananaw
dito sa kaso ng kanyang anak ay tama lang po ang ginagawa nila. Dapat umasa po sila na 100% na buhay ang kanyang anak at makakabalik. Datapwat sa puntong ito at nasabi ko po yan dahil wala pong pinangahawakan pa. Itong ating magagaling na nag-iimbestiga na may 17 testigo kung buhay man o wala ng buhay ang kanyang anak. Doon po umaasa ang pamilya nito kaya nasasabi nila na babalik ang kanyang anak, mga kaibigan. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Diyos mayo mahabagin, Santissima Malabirin. Uulitin ko po, 17 testigo. Useless yan, 17 testigo na yan. Naku po, hanggang ngayon, ano ang ginawa ng mga testigo na yan? Nagbigay linaw ba? Alam niyo, kahit isa lang ang testigo, kung talagang ito ay nagkakaroon po ng malinaw na nga po ay pakipagtulungan sa kaso, sa isang igla po ay masusulbang kaso. Subalit kahit isang sandamakmak na testigo, katulad itong 17 na ito, na natutulog sa pansitan, hindi mo alam kung ito ay talagang tunay na testigo, ay ito po ay lalong lalabo ang kaso. Uulitin ko, tandang-tanda ko on the record, 1 PH kay Ma'am Cheryl Cosen. Naitanong niya po sa isang tagapagsalita ng CIDG, baka itong ginagawa nila ng mga hakbang na ito, na mga sakyan at mga testigo na lumulutang ay isang panglilito, panlilinlang. Ba't ang sagot po nitong tinanong ni Cheryl Cosen ng 1 PH ay hindi daw po mangyayari yun. Sana po. Hindi lang po ako nagdududa, taong bayan din na nagdududa. Mismong itong magaling na si Ma'am Cheryl Cosen ay nagdududa na rin po at nagtatanong. Pero mga kaibigan, yan ay isang punto de vista public opinion na nagbabase po tayo sa ruling ng video. Sana ho ay nakuha nyo ang gusto ko pong ipunto dito. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man mga public opinion ang naririnig nyo po sa akin, yan ay pawang public opinion na nababase ho sa ruling ng video na yan. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan, maraming salamat po. Bye-bye.